Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Dumidepensa. Dumidepensa ngayon si Marcoleta at hindi niya raw po ipinagtatanggol ang China. Yon. Yan tayo eh. Kapag nababash, naglilinis. Kasi nagkaroon po sila ng actually debate na rin yan. Argument, no? Pagtatalo. Magkaiba sila ng pananaw eh. Ni Senator Kiko Pangilinan at yung si Marcoleta dyan sa Senado. Pero sabi ni Marcoleta, hindi ko pinagtatanggol ang China. Ang isinusulong niya, national interest. Interest daw po ng Pilipinas yung kanyang ipinaglalaban. We, talaga ba? Talaga ba, Marcoleta? Eh bakit hindi ka pumirma doon sa resolusyon ng Senado na kino-call out itong pambubuli ng China at pang-aagaw ng teritoryo ng Pilipinas kung hindi ka naman anti-China or hindi ka ba pro-China? Ano ba yun? Kasi indicator yun na hindi ka sumusuporta doon sa ipinaglalaban ng Senado. Sa inyong resolusyon na kino-call out itong maling ginagawa ng China sa pagkakamkam ng teritoryo ng Pilipinas. Pero hindi ako pro-China. Sabi niya, nasa GMA News Online, no? Kiko Marcoleta, debate over China attacks versus the Philippine official. Yung kay Tariela, di ba? Binakbakan nila si Tariela eh. Eh si Tariela, ginawa niya kung ano yung dapat niyang gawin. Bilang tagapagsalita, meron ka rin dapat ganyan eh. Hindi pwede papa-api ka. Actually, binubuli na tayo eh. Wina-water cano na nga tayo eh. Light pa nga yan eh. Selfie lang yung ginawa ni Tariela eh. Pero masyado silang na-offend sa ginawa ni Tariela. And even yung mga senador, nagbigay sila ng statement. Sila Senator Erwin Tulfo, nagbigay sila ng statement at kino-call out yung mga statements na ipinapalabas ng mga opisyal ng China at ng embahada ng China dito sa Pilipinas. Ibig sabihin pala ni Marcoleta, mali yung ginawa nila Erwin Tulfo, mali yung ginagawa nila Kiko Pangilinan, nila Risa Ontiveros na nagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Pero hindi daw siya pro-China, ha? Kakaiba to si Marcoleta, no? I-cite ko, isa pang example, yung restitution sa flood control scam. Kahit lahat na ng taong bayan, malinaw na malinaw, dapat magsauli ang mga diskaya sa mga ninakaw nila. Sabi ni Marcoleta, no! Wala sa requirements yan. Wala sa prerequisites yan ng Witness Protection Program. Hindi kinakailangan magsauli. Eh, mas marunong pa siya sa DOJ eh. That time, si Boying Rimulya pa yung DOJ secretary, mas marunong pa siya eh. Eh, DOJ nag-i-implement ng program na yan eh. May sarili silang polisiya dyan. At para makita mo nga yung sincerity ng taong nagnakaw, kasi pagkakatiwalaan mo yan, gagawin mong state witness yan eh. Kailangan ma-establish yan na pagkakatiwalaan ka. Talagang tutulong ka sa gobyerno. Yung restitution, party yan. Yung pagsasauli mo ng billions, pagsasauli mo ng millions sa gobyerno, hindi mo mapupunta sa mambabatas eh. Sa gobyerno eh. Ipagpapakita ng motibo yan na willing ako mag-cooperate sa gobyerno. Therefore, you should accept me sa Witness Protection Program. Ganun lang yun. Pero sabi ni Marcoleta, no. Wala sa requirement yan. Cafe min. Kape muna tayo. Ano pinagdedebatehan nila? Basahin natin yung nasa balita, no? Senator Francis Kiko Pangilinan and Rodante Marcoleta traded barbs during the plenary session. Biruin mo sa plenaryo pa, ibig sabihin, present. Lahat ng senador dyan, no? Except si Bato na nagtatago ngayon, no? Traded barbs during the plenary session regarding the recent exchanges between the officials of the Chinese embassy and the Philippine government amid the South China Sea territorial dispute. Kasi kung titingnan natin, ano ba yung puno at dulo? Ano puno at dulo, no? Ugat. Sige, magsimula muna tayo sa puno o sa ugat nitong gulo na yan. Malinaw na malinaw yung pagpasok ng China sa exclusive economic zone sa teritoryo ng Pilipinas. Yan ang pinagmumulan nito. Napakarami ng ruling. Andyan pa ang UNCLOS na sa Pilipinas yan. Pero bakit nangihimasok ang China dyan? Dadaan yung mga barko natin, magsusupply ng pagkain, mangingisda yung mga kababayan natin, itataboy. Hindi ba maintindihan ni Marcoleta yan?
Hindi ba maintindihan ni Robin Padilla yan? Ni Amy Marcos yan? Ni Bato de la Rosa? Ng magkapatid na Cayetano, si Pia at si Alan Peter Cayetano? Hindi nyo maintindihan yan? Yan yung ugat. Until hindi nirerespeto ng China yung teritoryo natin, hindi maaayos yan. Di ba? Nagtayo na nga sila ng mga infrastructure dyan eh. Kasi si Digong masyado naging mabait eh. Ipinakakamkam ang teritoryo ng Pilipinas eh. Ngayon, nahihirapan tuloy tayong bumawi. During the continuation of the period of interpellation of the proposed Senate Resolution 256, ito yung pinagdedebatehan nila, Marcoleta questioned why Filipino government officials, specifically Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, would insult Chinese President Xi Jinping over the West Philippine Sea. So kasalanan pa pala natin ngayon, nangiinsulto pala tayo. So yung paghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, again, hindi pala pangiinsulto yan. Madam and sirs, mas malala pa nga yun yung binobomba ka ng tubig kesa doon sa post ni J. Tariela. Bakit hindi nyo kinall out yan? Sige, Marcoleta, Robin Padilla, mga DDS senators, bakit hindi nyo kino-call out yan? Mas matindi pa nga yan May damage to property na naganap dyan. May naputulan ng daliri sa ginawa na yan. Bakit hindi nyo i-call out yan? Samantalang itong post ni spokesperson Tariela, na background si Xi Jinping, na insulto na. Nakalimutan po ba ninyo, Mr. President, in the context of our maritime disputes, we have shot and tsubugi, nakabaril daw po, nakatsugi, ng 2 Vietnamese fishermen noong 2017 and 1 Taiwanese fisherman noong 2013. Did Vietnam and Taiwan accuse us of sowing fear and interfering in our capacity to defend our claims? Tanong ni Marcoleta. Magaling talaga si Marcoleta no? Sige, himayin natin yung issue na yan. So nagpasok siya ng issue. Iba talaga no? Lilihis sila doon sa main point. Sa current issue, lumilihis sila doon. So nilayo ni Marcoleta yung usapin, bumalik siya ng 2017 kung saan may dalawa daw po na natsugi. Dalawang Vietnamese at sa isa pang incidents noong 2013, Taiwanese naman po. Nagbigay ng senaryo. Sabi niya, gusto ko lang pong ipasariwa sa inyo. Kumbaga, nire-remind ko lang po kayo Yung ganun, talaga pong nagkaroon ng ganun Ngunit sila, hindi naman tayo ginawa ng masama kahit na nakatsugi tayo ng ilan sa kanilang mga tao. Ang pinag-uusapan po natin, anong patutunguhan natin kung patot sa dahang walang katapusan. So, ang tingin pala ni Marcoleta up until now, ipatutsadahan lang pala ng salita yan. Walang pagkakamkam ng teritoryo, walang water cannoning, walang pagtataboy sa mga mangingisda na kumikitil remember kumikitil din sa kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Hindi pala nag-i-exist yung mga issues na yan kay Marcoleta dahil patutsadahan lang pala ang tingin niya patutsadahan. Exchanges of words. Yun lang pala yan. Ang babaw naman pala, patutsadahan lang pala. Wala palang pagkasira sa property. Wala palang teritoryong inaangkin. Ganun ba yun? Patutsadahan lang pala. Sinagot siya ni Kiko Pangilinan. Maganda yung sagot ni Kiko Pangilinan dito Siya yung sponsor nitong proposed resolution condemning Chinese embassy statements that what Marcoleta cited were isolated incidents. Nung nangyari noong 2013 at noong 2017, isolated incidences lang po. Ibig sabihin, hindi laging nangyayari. Isolated. Nagkataon. Aksidente lang. O sige, pangit yung term na aksidente. Posibleng may motibo whatsoever. Pero bibihirang mangyari. Isolated. Pero itong pagkamkam ng China Coast Guard sa teritoryo, pagpasok sa teritoryo natin, sa ating karagatan, hindi naman isolated case yan. Sa isang taon, ilang beses nangyayari yan. 6 years? 6 times? 10 times? 20 times sa isang taon? Ito, noong 2017, once. Noong 2013, once. Parehas. Kaya sabi ni Pangilinan,
Huwag mong ikukumpara yung issue natin ngayon sa West Philippine Sea sa issue sa Taiwan at sa issue sa Vietnam. Dahil yung mga yon na sinabi mo, isolated. Sumabay pa yung ubo eh. Isolated case lamang yon. O, sapul siya. Sabi ni Pangilinan, Mr. President, whether they complain or not, they are already in our exclusive economic zone. I am sorry, but I am trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. Dito nag-init yung ulo ni Marcoleta. Parang pinapalabas si Kiko Pangilinan, dinidepensahan ni Marcoleta ang China. Sumagot si Marcoleta, and I quote Marcoleta, I am not defending China. Weh, di nga. Biglang gano'n no? Hindi ko ipinagtatanggol ang China. Ano? Sige, kayo ka-coffee, anong ginagawa niya ngayon? Hindi ko pinagtatanggol ang China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon is not in defense of any other country. We are defending Philippine interests. Di wow, pinagtatanggol lang daw po yung interest ng Pilipinas. Doon nga sa resolution na yun malinaw na pinagtatanggol mo yung interest ng Pilipinas dahil kino-call out mo yung maling gawain ng China. Bakit hindi mo magawang pirmahan yung resolution na yan? Saan doon yung pagtatanggol sa interest ng Pilipinas? Di ba malabo? Ito pa, sabi ni Marcoleta, Tariela should instead thank China for helping Filipino crew members of a stricken cargo vessel that capsized near Scarborough Shoal in the West Philippine Sea. Ilan po ba, Mr. President, ang sinalba ng China kamakailan? 17 Filipinos? 17 fishermen. Ano po ang ginawa ni Commodore Tariela? He was very condescending, Mr. President. Imbis na sa pasalamatan niya ng buong puso sapagkat 17 mga kababayan natin ang naisalba, yung kanyang pagpapasalamat na ginawa is condescending, sabi ni Marcoleta. So kung ganyan pala ang prinsipyo ni Marcoleta, kami ng China. Hindi na lang dyan sa West Philippine Sea, lahat ng karagatan, pati yung Sulu Sea, lahat kamkamin na. Basta pag may aksidente, iligtas nyo. Dahil magpapasalamat kami kapag niligtas nyo. Ganyang principle ba yan? So hindi mo na pwedeng i-insist yung teritoryo mo dahil niligtas naman yung kababayan ninyo Dapat may utang na loob kayo. Ganun pala dapat. Hindi ko sinasabing hindi tayo magpasalamat sa China. Pasalamat, lalo na yung pamilya, pasalamat tayo dahil tumulong sila, no? And ganun din naman kahit mangyari sa Pilipinas, may mga cases din naman tayo na mga Filipino Coast Guard ang tumutulong sa naaaksidenteng mga banyaga. Kasi obligado yan. Obligado sila. May agreement yan. Hindi lang between the Philippines and China, sa international sea, sa karagatan, ang tawag dyan, pandaigdigang karagatan. Obligado ang isang barko na nakakita ng may aksidente na tumulong. Again, obligado, required silang tumulong in their own capacity. Pero yung punto ni Marcoleta, total, niligtas naman natin yung mga dapat magpasalamat pa nga tayo. Pero sir naman, hindi man ibig sabihin na i-surrender natin yung teritoryo natin. Di ba? At parang kine-question mo yung Philippine Coast Guard, dapat nagpasalamat na nga lang kayo O every time na iwa-water cannon tayo, thank you, ganun. Thank you, wag tayo gumante. Umalis na lang tayo, wag tayo pumasok dyan kasi niligtas yung 17 fishermen. Yun ang mindset na gustong palabasin ni Marcoleta, yun ang dapat natin gawin. Which is dapat hindi, Mr. Senator, no? Kaya, magtataka kami, paano mo sinabi na you are defending the Philippine interest na yung simpleng resolution nga hindi mapirmahan? Diba? Ang labo Kayo ba? Anong intindi nyo dyan? Ako hindi ko naiintindihan. Na hindi niya pinagtatanggol ang China sa usapin na yan. Sige kayo, i-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. 300,000 na po tayo sa Facebook. Thank you. Dahil nasa 300,000 na po tayo. Mga nasa YouTube, pasuyo na lang please. Click yung subscribe dyan sa baba. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.